Welcome back sa June Pinas. Ayan, nagbabalik po si June Pinas. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Once again, June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Ayan, nabasa niyo naman po kung ano po yung ating thumbnail. Iglesia ni Cristo. Meron pong lihim na itinatago at ilalantad po natin yan sa video ito. Pero bago ang lahat guys, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Tuloy na tayo. Hindi po ang Iglesia ni Cristo na natayo sa Pilipinas. Ika nga ng Britannica.com, itong Iglesia ni Cristo ay isang international Christian religious movement na bumubuo sa pinakamalaking katutubong simbahang Kristiyano sa Pilipinas. Ito ay itinatag ni Felix Isagun Manalo noong 1914. Napakaliwanag po niyan. At sa aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, 1978 edition, sa page 776 ay ganito po ang sabi: ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Ulitin natin. Grabe yun guys Hindi sa atin ang galing yun, pero mukhang fact naman itong nagbabalita na kinuhaan natin ng video para komentuhan. Ayan ang sabi po dito, ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyong pera ba yun? Tuloy natin. Grabe to Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. Napakaliwanag. Yan ang reality. Diba? Klarong-klaro po yan. Grabe po itong expose na ito ito pong videos na ito ay 2 weeks pa lang po. Okay, tuloy natin. Katunayan nga, sa rehistro nga nila, ang tindi. Basahin natin ang rehistro nila, no? Nung sinakop pa ng mga kano ang Pilipinas, ito po ang lisensya. Babasahin natin. Felix Manalo, applicant. Ano ba ang sabi? Subject conversion of the society known as Iglesia ni Cristo into a corporation soul. Kasi dati yung Iglesia ni Cristo, yung pangalan Iglesia ni Cristo with a letter K. Actually, na-discuss na natin yan. Sa kasalukuyan, pinalitan nila yung pangalan. Naging Iglesia ni Cristo with a letter C. Okay. Anong una pala is I and K. Kaya Iglesia ni Cristo. At meaning parang Tagalog siya, di ba? Tapos napalitan ng C, Cristo. Parang gano'n, no? Pero alamin pa natin yung katotohanan sa likod ng video na ito. Ngayon, babasahin natin yung sa likod. Ang sabi, that the founders of this association are Felix Manalo of Taguig, Pedro Inocencio, Atanasio Morte, Felicimo Ardilion, Federico Inocencio, Gorgonia Santa Maria, at napakarami pa nga. Ayoko nang basahin yan. Ang dami. Ibig sabihin nga, ang founder ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, si Felix Manalo, at marami pa. Katunayan nga, sa aklat na Philippine Studies, Volume 3, Number 1, page 19 to 42, ay makikita natin ang article ni Joseph Cavanagh. Ito may pamagat na The Iglesia ni Cristo na isinulat noong 1955. Babasahin ko po sa inyo ang page 26. Nakikita nyo sa screen. At itong nasa page 26, ang sabi dito, it was only in 1914 at Punta Santa Ana, Manila, that the Iglesia ni Cristo actually appeared as an organized religious body. Chief organizer. Si Cristo ba yun? Hindi. Chief organizer was Felix Manalo himself. Napakaliwanag po.
Tsaka guys nakikita naman natin yan sa politics. Sila po yung matawag dito, may black voting. Kung ano po yung sabihin ng kanilang pinuno na si Manalo, yun po ang dapat sundin or iboto ng kanyang mga miyembro. Tama ba yun? Diba hindi? Hindi po tama yun. Wala pong nakasulat sa Biblia ng ganun. Ang ating nabasa, natin. ibig sabihin, tama talaga. Si Felix Manalo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914, mga kababayan. At dahil dito, nung nalaban ng isang ministro noon ni Felix Manalo na siya ay niloko, kaya umalis po siya sa nasabing iglesia. At kilalanin natin siya sa ating episode ngayon. Siya po ay isa sa mga collaborators ayon po sa article na isinulat po ni Joseph Cabanan na ating binasa kanina. Siya po ay si Igmedio Zabala. Katunayan, ito pong si Igmedio Zabala ay na-feature po sa isa sa Pasugo magazine. Ito pong Ang Pasugo, June 1940 issue. Naku ngayon lang natin nalalaman yung mga ganito about sa Iglesia ni Cristo At isang religious group nag-aaway-away. Saka natatandaan nyo ba guys, kailan lang to nag-100 taong 100 year celebration itong Iglesia ni Cristo, di ba? Or mahigit ng 100 years yung kanilang religion na Iglesia ni Cristo. At kung sa mga hindi po nakakalam guys, ito pong kapatid at ang nanay ni Manalo ay nakakulong. Alamin natin, ayoko kasi magbanggit about doon. Pero the fact is nakakulong po yung kanyang nanay and yung kapatid. At itong si Igmedio Zabala ay naging tagapabahala ng Iglesia ni Cristo sa Zambales, mga kapatid. Grabe naman. Itong si Igmedio Zabala nung umalis sa nasabing iglesia ay nagsulat ng isang aklat. Ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo na isinulat noong 1959. Etong nasabing aklat na ito ay batay sa pagsasalaysay ni Igmedio Zabala kay F.C. Borlongan. Ang nasabing aklat ay isa ng katolikong aklat na may nihilobstat ni A.G. Casas at imprimatur ni Jose Jovellanos. Babasahin natin ang page 1 muna. Ganito po ang sabi. Sa loob ng may 21 taon, ako'y naging kasapi. 15 taon nito'y sa pagiging ministro sa Iglesia ni Cristo sa ilalim ni Ginoong Felix Manalo. Dahil sa mahabang panahong ginugol at matinding pagod na pinuhunan ko sa pagpapalaganap ng iglesyang ito, ako'y ibinilang ng Encyclopedia of the Philippines sa mga nagtatag nito. Ibig sabihin, ayon sa Encyclopedia of the Philippines, isang aklat po yan noon, si Igmedio Zabala ay isa sa mga founders ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, mga kababayan. Ano pang sabi dito? Ayon sa nabanggit na aklat ni Zoilo Galang sa Volume 10, 1936 edition, sa pahina 432 hanggang 433, ang Iglesia ni Cristo ay itinatag ni Ginoong Felix Manalo sa Punta Santa Ana, Manila noong 1914. Idinagdag ng palathala ni Ginoong Manalo sa aklat na ang Diyos ay humirang din ng iba pang lalaki na makakatulong niya, Ginoong Manalo, sa pagpapalaganap ng lahat ng nais niyang ipatupad. Ang mga hinirang ay sina Justino Casanova, Teodoro Santiago, Santiago Lopez, Maximo Valenzuela, Bernardo Turla, Benito Sumbilio, Raimundo Mansilungan, Felix Pineda, Feliciano Gonzales at si Igmedio Zabala, Julio de la Rosa, Mariano Castro, Andres Tucker, Francisco Abalos, Rufino Dula, Simeon Tabamo, Norberto Cruz at Eugenio Cortez. Ayan, napakaliwanag. Andyan pong pangalan ni Igmedio Zabala. So lumalabas, base po sa ating nabasa, itinuring din po ni Zoilo Galang
yung nagsulat ng Encyclopedia of the Philippines, na isa po sa mga nagtayo ng Iglesia ni Cristo na natayo sa Pilipinas, itong si Igmedio Zabala, mga kababayan. Ngayon, siguro ang maganda, itutuloy ko na lang ang basa. O, ganito po ang sabi ni Igmedio Zabala. Dito pa lamang ay nais ko nang ipagtapat na hindi ang Diyos ang humirang sa aming 18 ministrong nakatulong ni Ginoong Manalo. Sa katunayan, anumang oras ay naiaalis ni Ginoong Manalo ang sino man sa amin. O, grabing pagtatapat yan, ha? Grabe, no? Grabe to. Ayan, ulitin natin. Dito pa lamang ay nais ko nang ipagtapat na hindi ang Diyos ang humirang sa aming 18 ministrong nakatulong ni G. Manalo. Sa katunayan, anumang oras ay naiaalis ni G. Manalo ang sino man sa amin. Siya ang nagturo sa amin kung ano ang ituturo. Diba? Grabe pong expose ito. At saka siguro kaya nakulong yung kanyang kapatid at ang kanyang ina dahil na rin dito, siguro. Hindi tayo sigurado, ha? Pero ang laking expose po nito para sa mga iglesia ni Cristo. Okay, kaya natin po ito na topic dahil nga po sa mga hindi po magandang mga nagawa nito sa mga nakaraang araw, lalong-lalo na po sa pagsuporta nila sa isang kriminal, sa isang may kaso, sa pag-tolerate po nila at sa panggugulo po nila doon sa rally na hindi po sila dumaan sa otoridad para kumuha po ng permiso that time nung nag-rally po sila nung nakaraang linggo. Grabe, no? Kaya po natin itinapik ito. Pero patuloy pa tayo ng konti and then ituloy na lang natin ito sa live natin mamaya. Okay naman, ano? O, mula po sa ating nabasa, hindi po talaga si Kristo. Hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas ayon sa dating ministro na si Igmedio Zabala, mga kababayan. Ang tindi ng kanyang revelasyon, ano? Kaya itong sinasabi ng Basaugo Magazine, puro na naman yan unrealistic, palpak yan, busted yan, nako Ano ba ang sinasabi ni Igmedio Zabala sa kanyang aklat? O ito panoorin ninyo at ang tindi talaga ng kanyang mga revelasyon. Babasahin naman natin ang aklat sa page 6. Ganito po ang sabi. Lubhang marami ang naaakit ko at limpak-limpak na salapi ang naipasok ko sa Iglesia ni Cristo. Kaya't lalong naging kapalagayang loob ko si Ginoong Manalo. Maraming mga aral ang binalangkas namin. Grabe talaga. Pera-pera palang galawan. Ako naman. Parang kibuloy lang Manalo, parang kibuloy lang ata Base sa nabasa natin, dating masipag na ministro ni Felix Manalo, itong si Igmedio Zabala, mga kababayan. Okay. Pero ano ba ang nagpaalis sa kanya sa nasabing iglesia, mga kapatid? Babasahin natin muli sa pahina 6 pa rin. Ganito naman ang sabi. Ang mga alinlangan ko'y tumutukoy sa pagiging anghel ni Manalo. Biruin mo yon, si Kristo ay tao, pero si Felix Manalo ay anghel. Ay nako naman, grabe naman yan. O, ituloy natin. Sa mga aral na pinagbago-bago. Meron pala silang mga binabagong aral. Ako na magbabasa, guys. At sa mga gawaing kahiyahiya sa harap ng Kasi itutuloy na lang natin to sa ating live. Ayan, ang mga alinlangan ko'y tumutukoy sa pagiging anghel ni Manalo. Grabe. Kultong-kulto sa mga aral na pinagbago-bago at sa mga ginawang kahiyahiya sa harap ng Diyos at ng tao. Kami ni Ginoong Manalo ay nagkaroon pa ng samaan ng loob at noong 1941 ako'y lumayas sa piling niya.
Grabe po itong expose na to, guys. Kahindik-hindik po ito. Ito pa lang sinasabi nating kulto ni Manalo meron pala talagang basihan. Ayan, ito pong video na ito ay 2 weeks pa lang po ito nga na i-upload. Kaya po ating kinomentuhan kasi nga sa mga ginawang kabugukan nitong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dyan sa EDSA. Okay, ituloy po natin ito mamaya sa ating live. Much better po sa live po natin ito pag-usapan. Ayan, kung ano po yung masasabi ninyo, pakilagay na lang po dyan sa comment section sa baba. Maraming salamat po. Once again, June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipinas.